Magandang hapon na naman po sa inyong lahat mga kaibigan. Parang ang bilis ng oras mga kaibigan. Kaninang umaga po ako ay nagising ng 5 o'clock, 7 o'clock. Lumipat po ako doon sa gawain na 7 o'clock. Kasama ko po ang mga taga Canada, taga Maynila at taga rito rin sa Laguna. At amin pong pinag-usapan ang Lucas chapter 8, the whole chapter ng chapter 8 at maganda po ang mga nangyayari kapag tayo po ay nagpapalitan ang mga salita ng Diyos o yung kapahayagan ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At natatapos po kami yan 7 o'clock, natatapos po kami minsan mga past 9 na po. So, mahigit 2 oras, kung minsan naman sakto 2 oras. Dahil nga po ako ay hindi naman pwede nang magtrabaho na gaya ng dati na yung magbibigat na trabaho, yung kailangan pagurin ko ang aking sarili, hindi na po kaya yon ng aking katawan kasi nga kapag ikaw ay may breast cancer, hindi ka pwedeng yung gumawa ng mabibigat. Naapektuhan po, kumbaga kumikirot, sumasakit at parang nabubuhay ang espiritu ng cancer, kaya alalay lang po. Kaya ako po sa bawat araw habang andito pa ang buhay ay gagamitin ko na lang po ito sa pagbabahagi ng mga kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Siyempre, kaya ko pa pong maglaba, kaya ko magluto, kaya ko maglinis, kaya ko magtanim-tanim ng mga halaman, pero hindi na po talaga pwedeng magtrabaho para kailangan mong maghanap buhay yan. So, hindi ko na po yun kakayanin. Yung mga normal na lang po na gawaing bahay, kinakaya pa naman po. Huwag lang pong magbuhat ng mabibigat o huwag lang masyadong magpakapagod para hindi po tayo magrugi. So, yun. At kanina po ay maganda naman po ang nangyari. Grabe mga kaibigan, alas 2 na naman. Kanina lang nagising ako 5 o'clock, parang ilang oras pang lumipas. Ngayon, alas 3 na naman. Kumbaga alas 2, pasto na. Kaya gusto ko lang pong mag-share sa inyo ng konti. Ayan, pagpasensyahan nyo na mga kapitbahay ko maingay. So, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong Lucas 17, verse 5 to verse 6. Ayan, nais ko pong basahin sa inyo itong Lucas chapter 17, verse 5 and verse 6. Sabi po dito, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Verse 6, tumugon ang Panginoon, kung maging sanlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa natin ng kanyang salita. Ano po ba yung butil na sinasabi ng Panginoon dito? Ano po ba ang ibig sabihin ng butil? Sabi po ng butil, o kaya ay binhi. Wala pong ibang binhi o butil na sinasabi ang Panginoon kundi yung salita ng Diyos. Saan po ba nagmumula ang ating pagkakilala sa Panginoon? Paano ba natin nakilala ang Panginoon? Di po ba dahil sa salita ng Diyos? Saan po ba nagsisimula ang ating pananampalataya sa Panginoon? Di po ba sa salita pa rin ng Diyos? Ano po? Kaya mahalaga po yung salita ng Diyos sa buhay natin, kasi kung hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi po natin makikilala ang Panginoon. Hindi po natin malalaman yung sikreto na sinasabi ng Panginoon dito rin sa kanyang salita, na kumbaga
yung mga lihim yan, yung mga lihim na sinasabi ng Diyos ay malalaman lamang natin dito sa pamagitan ng kanyang salita. Sabi ko nga po kung hindi ako nagpatuloy sa pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ko mararanasan yung pananalig sa Diyos. Hindi ko rin makikilala ang Panginoon. Kasi mga kaibigan, habang binabasa natin ang Biblia, isa-isa nating nalalaman kung sino ba talaga ito ang ating Panginoon. Kung ating sisimulan ang Biblia mula po sa aklat ng Genesis, ang ating Diyos Ama ang siyang lumikha ng lahat mula po sa langit, lupa at lahat ng narito sa lupa, lahat ng ating nakikita na may buhay, kasama na po tayo ay ang Diyos po ang lumikha, gaya din po ng buwan, bituin, at araw. Bakit kailangan may araw? Bakit kailangan lumikha ng Diyos ang araw? Para meron pong liwanag at yan ang tinatawag na araw. Bakit may buwan? Para magkaroon po ng gabi. Kasi pag gabi, kailangan naman pong magpahinga ng mga tao, di po ba? At lahat po ng bagay na nilikha ng Diyos ay malalaman lamang natin na siya pala ang lumikha sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. At habang tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, dito po natin malalaman yung mga lihim na sinasabi ng Diyos sa kanyang salita na ang Panginoong Hesus pala ang tagapagligtas ng buong sanlibutan. Ang Panginoong Hesus pala ang napako sa krus, kaya pala ang mga makasalanan ay naligtas. At ang Diyos pala ay nagpapagaling, bumubuhay ng mga patay, nakakalakad ang mga pilay, nakakakita ang mga bulag, nakakarinig ang mga bingi, at ang lahat ng mahirap dito sa lupa ay walang imposible sa Kanya. Kumbaga kaya Niya pong gawin. So, ang nais ko lang po na ipaabot sa inyong lahat ng mga nakikinig o makikinig pa dito po sa aking video at dito sa aking binasa na babalikan natin. Ang title po nito, Pananalig sa Diyos. Sa verse 5 ng Lucas chapter 17, sabi dito, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Dagdagan po ninyo. Madadagdagan lang po ang ating pananalig sa Diyos kapag tayo po ay nagpapatuloy na manampalataya sa Diyos at patuloy na nagbabasa ng salita ng Diyos, patuloy na nakikinig ng Diyos, patuloy na nag-aaral sa salita ng Diyos. At itong salita ng Diyos, itong binhi, itong butil, ito yung salita ng Diyos. Dito po tayo natututo. Kapag nabasa po natin, meron po kasing laman ang Biblia na command, warning, at saka promises. Ngayon, kapag nabasa po natin yung pangako ng Panginoon, ay talaga pong angkinin po natin yun, tanggapin natin dahil ang Diyos ang nagsalita. Kapag may nabasa naman po tayo na babala o warning, ay hindi po natin ito gagawin dahil kapag ito ay pumapasok sa kasalanan, ay may sinabi din ang Panginoon dito sa kanyang salita na ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. At kapag may itinuturo ang Diyos sa kanyang salita, kailangan po nating sundin. Una, pakinggan. Pangalawa, sundin o isagawa upang ito din po ang makita sa ating buhay o uri ng pamumuhay. So, ibig sabihin, sa pamagitan po ng pakikinig o pagbabasa ng salita ng Diyos o sa pamagitan ng paghanap sa Diyos araw-araw sa pamagitan ng kanyang salita, doon po lamang madadagdagan yung ating pananalig o pananampalataya sa Diyos. Dahil hindi naman po sinabi ng Panginoon na siya ay magikiro, na kapag mayroong nagkukulang sa pananalig ay pwede tayong lumapit sa Panginoon at sasabihin natin, Lord, iangat nyo nga po yung magic wand ninyo at ikumpas nyo para madagdagan yung aking pananalig sa Diyos. Hindi po ganun Kumbaga ito yung ating pinagtatrabahuan, pinagsusimikapan na hanapin ang ating Panginoon, kilalanin ang ating Diyos at alamin kung ano ang kakayanan ng Diyos sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoon. So, tumugon ang Panginoon sa verse 6, sabi niya,
Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikumurong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Grabe ano po, kahit kasing laki o sabi pa nga doon sa isa pang nabasa ko, yung kasing laki ng butil ng mustasa o yung seed ng mustasa ang ating pananampalataya sa Diyos. Ito ay mahalaga na sa Panginoon at kaya na nating gumawa ng isang bagay na binigyan na tayo ng Panginoon ng pananampalataya at kanyang kapangyarihan. Di po ba? Ako sa mga anak ko, nung ako po ay bagong mananampalataya pa lang, o hindi naman bago, kumbaga nasa kalagitnaan ng aking pananampalataya sa Panginoon. Nung nabasa ko po na sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo ay pwede nating i-lay hands ng ating mga kamay ang mga anak natin na may sakit. Ako naman po ay iba. Kapag may sakit po ang aking mga anak ay talagang sinasabi ko sa Panginoon, Lord, ang batang ito ay iyo, ikaw ang may-ari nito at bilang nanay, kami po ng aking asawa ay pinagkatiwalaan mo lang sa mga batang ito. Pero naniniwala ako na wala akong kapangyarihan na pagalingin ang batang ito. Lalo na kung wala tayong pera, wala rin tayong tawag dito, kakayahan na dalhin sa doktor. So, ang natitira lang sa akin ng mga panahon na yon ay pananampalataya kay Kristo. Alam niyo po, yung mga anak ko, ng mga maliliit pa sila, tinataas ko po yan sa Panginoon. Lord, patuloy ko pong hinahandog sa iyo ang batang ito na ikaw ang may-ari. Ano mang bahagi ng katawan ng aking anak na may depresya, ay nananalig ako sa iyo na ikaw ang aming Diyos na may kakayahang magpagaling ng aking anak. At meron ding sinabi ang Panginoon, sabi niya, sa pamagitan ng aking mga latay, ang lahat ng mga sakit karamdaman ay pinagaling ko na ng lubusan, sabi ng Panginoon. So inuulit ko po yung promise ng Panginoon. Sanabi mo, Panginoon, na sa iyong mga latay, ang lahat ng may sakit karamdaman ay pinagaling mo na ng lubusan. Kaya sa oras na ito, ako po ay naniniwala at nagtitiwala sa iyo at nananampalataya na pinagaling mo na ng lubusan ang anak ko na ipinagkatiwala mo sa akin, pero ikaw ang may-ari ng buhay namin. So, ganun po ang kagandahan kapag may pananampalataya po tayo sa Diyos at naniniwala na si Jesus ay nagpapagaling, kaya po nating ibalik sa Diyos ang kanyang mga pangako. At sasabihin ko lagi noon, o sinasabi ko lagi noon, alam mo Lord, ikaw nagsabi, ikaw ang aming great provider, ikaw ang aming Jehovah Jireh, our great provider, ikaw ang aming Jehovah Rapha, our great healer. Alam niyo po, kapag kami walang-wala na, kunyari, nakakain na kami ng agahan, tapos tanghalian, hindi ko pa makita yung anino ng tanghalian, pero ang nakikita ko, yung kayamanan ng pananampalataya ng Diyos na sa akin, na kahit wala pa man sa aking kamay yung aming tanghalian, ako'y nagpapasalamat na sa Panginoon na Lord, salamat sa tanghalian. Yun po yung pananalig, yung faith, yung mga bagay na hindi natin nakikita, pero pinaniniwalaan na natin na ginawa na at binigay na ng Panginoon. Di po ba? Kung wala po ang pananalig sa buhay natin, hindi po tayo maniniwala na may Diyos, dahil kadalasan ang mga tao is to see is to believe. Kaya yung mga tao na hindi nakikita ang Diyos ng lantaran, hayagan o personal, pero naniniwala sa Diyos na siya ay totoo, buhay at makapangyarihan sa lahat, yun po ang tinatawag na pananalig. Kasi kung ang ating pananalig ay to see is to believe, na maniniwala lang ako pag nakita ko ang Diyos, ay nako. Yan po ang ugali ng isang tao na mabuhay ang kaalaman. Bakit? Kasi hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya sa akin pong experience bilang isang mananampalataya, lumalago o lumalawak o lumalalim ang aking kaalaman sa mga lihim ng Panginoon, na bakit nalalaman natin yung kanyang mga lihim, dahil po sa pagbabasa
ng salita ng Diyos. Kasi mga kaibigan, hindi po lahat ng lihim ng Diyos ay ihahayag sa mga tao. Alam niyo po, yung mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon, ay kapag atin silang hinayagan ng salita ng Diyos na nararanasan na natin ang kabutihan ng Panginoon, maniniwala po ba kayo na nakikinig lang po yan, pero wala pong naunawaan yan, wala pong naintindihan yan. Bakit? Kasi wala pa sa kanila yung butil ng pananalig, hindi pa nakasimulang magmaniobra yung salita ng Diyos sa buhay nila dahil hindi pa po nila siniseryoso ang pagbabasa o pagkikinig at hindi pa nila pinapraktis sa kanilang mga buhay yung salita ng Diyos. Kasi sabi ko nga ang illustration ng pananalig, yung yung isang tatay at kumbaga mag-ama, tatay at anak. Habang naglalakad yung mag-ama, sabi ng anak, tay, gusto ko po sana ng ice cream. Pero ng oras na yon ay walang kapasidad ng tatay para bumili ng ice cream. Ngayon sabi po nung tatay sa anak, para wag lang siyang mabigo, bayaan mo anak, bukas na bukas din, ibibili kita ng ice cream. So mula po doon sa oras na sinabi ng kanyang tatay doon sa bata na bibilhan siya ng ice cream, naniwala na siya, nagtiwala at ini-imagine niya na yung ice cream kinabukasan, o di po ba? So ganyan po, tayo naman po kapag lumalapit tayo sa Panginoon at sinasabi natin na ako talaga madalas na sinasabi ko sa Panginoon, Lord, i-extend mo pa ang buhay ko ha, kasi okay lang na meron akong breast cancer, pero alam ko naman talaga na ikaw ang may control ng buhay, tangan mo ang aking buhay, ikaw lang ang may kapangyarihan na bumawi ng buhay. Pero hinihiling ko pa rin po sa iyo na i-extend mo pa rin po, Panginoon, ang aking buhay. Dagdagan niyo pa po ng medyo marami-rami pang taon kasi hindi pa po ako nare-recognize ng aking mga apo, lalo na yung baby, kahit man yan 2 years old, 4 years old, madali pa nila makalimutan yan ang image ng kanilang lola o kaya yung aming mga banding-banding. Pero kapag ang mga batang ito ay may edad ng mga 10 years old, yan, naaalala na nila yan, o 7 years old man lang, 8 years old, meron na silang maalala sa kanilang lola na kapag mawala man ako sa mundong ito, ay maiisip nila na, ay si lola, ano yun, kinakarga ako noon, binabantayan kami noon, niyayakap kami noon, yung mga ganong bagay ba na ginagawa natin sa ating mga apo, o kahit man sa ating mga anak. So, sabi ko pa, ang request ko pa sa Panginoon, Lord, wag mo muna akong kuhanin. Alam niyo po, nung grade 6 si Bunso, sabi ko, Lord, sana umabot man lang ako doon sa panahon ng aking bunso ay makita kong gumagraduate sa elementary. Tapos, andito pa rin ako habang nararamdaman ko yung mga pain ng cancer sa aking katawan. Tapos, nag-request ulit ako sa Panginoon na, Lord, sana man lang makita ko si Bunso na gumagraduate sa high school. So, purihin ang Panginoon, mga kaibigan. Graduate si Bunso nung nakaraang May. Tapos ngayon, nag-request ako ulit sa Panginoon, Lord, pwede po ba nadagdagan niyo pa po yung aking buhay hanggang sa makatapos po si Bunso, hanggang doon sa panahon na kaya niya na ang kanyang sarili, na kahit wala ako sa kanyang tabi, ay makakaya niya na ang kanyang sarili. At purihin ang Panginoon, mga kaibigan, ang Diyos po ay tumutugon. Grabe, alam niyo po ha, ang dami kong sakit sa katawan, kumbaga dikit-dikit na, kumbaga meron pa akong breast cancer. Ang aking puso po kapag kumabog po yan, sabay po taas ng aking BP, 200 plus, 100 plus ang heartbeat. Talagang kung wala ang habag at awa ng Diyos at yung aking pananampalataya sa Diyos, pwede po ako mawala anytime. Andyan po yung mga bato sa abdo na purihin ang Panginoon. Kahit sinasabi ng mga doktor nung after nung ano bang tawag doon, yung tinitignan, na nakikita kung ano na ang kalagayan ng ating mga bato sa abdo o kidney, ganon.
ultrasound dyan. Sinasabi, oh, ang laki na, kailangan ng operation. Pero sabi ko naman sa Panginoon, Lord, alam nyo, wala talaga kaming perang pang pa-opera dyan. Pero naniniwala pa rin ako na lulusawin mo ang mga bato na yan at ako ay pagagalingin mo hanggang dumating sa punto nga na may ginawa ako, may nakita ako doon sa Facebook, ginaya ko. Doon ko po naranasan yung himala ng Diyos na grabe po. Parang nalusaw po yung mga bato. Dahil ang bato po na yan po ay taba ng ating mga kinakain na nagiging matigas. So, ang naranasan ko pong himala ng Diyos, nalusaw po yung mga bato. Kaya yung lumabas po sa dumi, sorry po sa mga kumakain ha, hindi po bato, kundi para pong piniga na green na tawag dito, na dahon. Alam niyo po ba yung ano, pag nakikita ko po yung niluluto ng mga Ilocano na papaitan, yung yung green na green, mas green pa po doon. Kumbaga magmula po ng 2015 o 2017 na yun na talagang medyo groggy na po, masakit na Kasi noong 2015, sabi magpa-opera na ako, inabot pa ng 2017, yun po, may ginawa pong himala ang Diyos. Kumbaga, mula doon sa bato na sinasabing matigas, ang alam ko talaga doon, nilusaw ng Panginoon na talagang yung wala kang makita, kundi puro green, dark na pagka-green. Tapos hindi ko na po, unti-unti ko na po naranasan yung kaginhawaan. Kasi kapag may sakit ka sa abdo, kahit tanghaling tapat, kahit hating gabi, kahit hapon, kahit madaling araw, bigla ka na lang mag-chill, lalamigin ka. Kaya yung aking bathrobe na makapal, akala mo nasa ibang bansa ako. Pag oras na po na nakaramdam na ako ng lamig, tudo na po yun. Yung halos maglalak yung aking mga panga sa sobrang lamig. Hindi ka naman nilalagnat, wala kang ibang sakit. Ibig sabihin malala yung bato sa abdo. So yan po yung bunga ng aking pananampalataya sa Diyos. Mga kaibigan, ito po yung kailangan natin, ang pananampalataya sa Diyos. Kasi dito lang po tayo makakaranas ng panatag na buhay kapag may pananampalataya tayo sa Diyos o pananalig. Kasi gaya po natin bilang mga nanay, ako lola na. So maliban sa mga anak ko, may dagdag na prayer items ang aking mga apo. So yung aking mga apo malayo sa piling namin, yung iba kong apo. Yung mga apo ko nandito rin sa tabi namin, itong tatlo. Yung mga anak ko malayo din sa amin yung iba. Pero yung aking pananalig sa Diyos na kapag ako ay nanalangin sa Panginoon, Lord, pakabalutan niyo po ng banal yung dugo ang aking mga anak doon sa mga lugar na kinaroroonan nila. Pag oras na ng gabi, dahil yung aking isang anak, silang mag-ina lang, kasama yung 8 years old niyang anak. At ang asawa ay weekly umuwi. Sinasabi ko sa Panginoon, Lord, padalhan mo po sila ng iyong mga libo-libong mga mandirigmang, mga anghel. Bantayan niyo po ang aking anak at ang aking apo, silang mag-ina. Kumbaga, yung panalangin natin yun ay nakakagalaw ang Diyos sa ating panalangin kapag nakita ng Diyos na mayroon pong kalakip na pananampalataya yung ating panalangin. Kasi kung walang kalakip na pananampalataya ang ating panalangin, hindi po makakagalaw ang kapangyarihan ng Panginoon doon sa ating pinapanalangin o sa ating prayer items. Minsan naman, hindi rin naririnig ng Diyos ang ating panalangin. Unang-una, kapag mayroong nakahadlang na kasalanan. Yan po ang kalaban ng ating pananampalataya sa Diyos, yung kasalanan. Kaya bago po tayo manalangin, ay kailangan po talaga nating manalangin sa Panginoon at humingi ng tawad, yung paghingi ng tawad na makatotohanan para po mawala yung hadlang sa ating mga panalangin. Ibig sabihin, kapag ang kasalanan ay nakahadlang, hindi po nakakarating sa trono ng biyaya ng ating Diyos sa kalangitan. Kaya yung repentance, napakahalaga po niyan. Hindi pwede yung, ako nung araw kapag pinupuntahan po ako ng mga kapatiran, sasabi, Sister Rayleigh, dali, meron doong matindi na, parang naghihingalo na. Hindi tayo pwedeng sumugod, basta-basta. O kaya madalas po ako sa tinatawag na doon sa mga panahon na mayroong inaalihan ng masamang espiritu. Yan, may sapi. Sabi, dali, bilisan mo. Yung ang unang-unang ministry ko na sinalihan sa church ay intercessor.
nasa WIN ministry po ako, kaya parang kakaiba din po yung tapang ng pananampalataya na itinuro sa akin ng Panginoon. At kapag tayo po ay susugod sa labanan, kailangan po full guard po tayo, kumbaga balot tayo ng mga baluti ng Panginoon. Diyan yung armas natin, unang-una yung pananampalataya sa Diyos, pangalawa ang salita ng Diyos, kasi kahit ano man po ang gagawin natin kung wala pong salita ng Diyos sa buhay natin, wala pong mangyayari. Ano po? Kaya ang dami ko pong na-encounter na mga inaalihan ng masamang espiritu. Minsan madaling araw, 2:00, 1:00, ginigising ako ng mga kapatiran o mga kapamilya ng mga tao na inaalihan ng masamang espiritu para lang digmain yung mga masamang espiritu. Ngayon, kung tayo po isusugod at hindi po tayo balot ng mga baluti ng ating Diyos at balati ang pananampalataya sa Diyos, baka pag sabi natin in Jesus name, masamang espiritu lumayas ka, baka tayo pa po yung unang tumakbo, di po ba? Kasi sasabihin ng espiritu, sino ka naman na magpapalaya sa atin? Kahapon lang magkaklase tayo sa chismisan, o di po ba? So kailangan po tama. Tama po yung ating pananampalataya sa Diyos, tama po yung ating relasyon sa Panginoon, at tama po yung uri ng pamumuhay natin sa harapan ng Panginoon. Hindi po tayo pwedeng sa harapan lang ng tao magpakita ng magandang mga bagay na, meron na akong magandang ugali kasi kilala ko na ang Panginoon. Hindi. Sa Diyos po tayo una magpakita, kasi ang Diyos lang po ang nakakaalam kung talagang totohanan na nga talaga ang ating pagsunod sa Kanya. Sa mga tao, kaya po nating dinlangin ang tao. Alam niyo po, bigyan lang natin yan ng isang tawag dito, isang platong pansit, mabait na ako ha. Ayan na. So, pwede nang sabihin, ay, ang bait naman ang kapitbahay ko, namimigay ng pansit. Pero, ang puso natin ay iba ang motibo. So, ang Diyos lang po kung paano niya tayo titignan sa ating pamumuhay dito sa lupa. So, yun. Balikan natin yung salitang pananalig. Sabi nitong verse 5, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Sabi ko nga, hindi yan magic. Hindi rin yan mabibili ang pananalig sa drugstore o sa mga mall o kahit sa mga establishmento. Hindi po natin mabibili ang pananalig. Dahil ang pananalig ay personal yan. Ikaw at ang Diyos ang mag-uusap. At kung gusto natin yung pananalig na maranasan natin, magbukas po tayo ng Biblia. Isuko natin ang buhay natin sa Panginoon, magsisi ng ating kasalanan, tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang ating Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, at hayaan natin, imbitahan natin ang Panginoon na siya na maghari sa buhay natin. At kailangan, meron pong gabay tayo lagi na dapat na sa atin ang Holy Spirit. Alam niyo mga kaibigan kung bakit kailangan natin ng Holy Spirit? Okay, daanan ko lang ng konti. Okay, si Father God, siya po ay Espiritu, wala po siyang katawan. Ano po, noong mga panahon ng mga Israelita, panahon ni Moises, ni Jacob, Isaac at Abraham, ang naririnig nila ay boses ng Panginoon. Doon sa punto ng si Moises, nagpakita ang Panginoon sa kanya, pero sa pamagitan ng apoy, di po ba? Hindi talaga yung mukha ng Panginoon ang kanya nakita. So, pagkatapos pong gunawin ng Panginoon yung mga angkan ni Adan at ni Eva, nakita ng Diyos yung pagsuway ng mga taong iyon. Nagsisi nga ang Panginoon kung bakit pa nilikha niya pa ang tao. Ganun lang naman pala ang gagawin. Ano? Puro kasalanan at karumal-dumal na kasalanan. So, nung ginunaw ng Panginoon ang angka ni tawag dito, ni Adan at ni Eva, ang natira po doon ay si Noe at ang kanyang mga anak, kasama na rin na kumbaga nadamay na sa kahabagan ng Diyos ang mga asawa ng kanyang anak, pati yung asawa ni Noe. So doon naman nagsimula ang ating lahi. Ngayon, ang nangyari nung panahon na ng mga Israelita, nagsimula na naman ang paulit-ulit na karumal-dumal na kasalanan, di po ba? Yung ginawa ng mga Israelita ay gumawa ng parang baka ba ang design nun, yari sa ginto, at si Aaron
na dating sumusunod sa Panginoon dahil natagalan si Moises sa pagkikipag-usap sa Panginoon sa bundok, ay gumawa na sila ng kanilang Diyos-Diyosan at yun ang kanilang sinamba. So galit na naman ang Panginoon. Gusto na naman niyang lipulin ang tawag dito, ang mga tao. Pero nangako ang Panginoon na sabi niya, hindi ko na lilipulin ang mga tao sa pamagitan ng baha na kagaya ng naranasan ni Noe. So hanggang sa dumating ang panahon ni Jesus Christ. So nung nakita ng Ama natin sa langit na talamak na ang kasalanan na ginagawa ng tao dito sa lupa, no? Ang ating Diyos Ama ay nagkatawang tao sa pamagitan ni Jesus Christ at pumili ang Panginoon isang babaeng malinis, si Virgin Mary, para doon dumaan sa laman ng tao si Jesus Christ. Bakit kailangan magkatawang tao ang ating Panginoon? Kasi ang nakita na lang ng Diyos Ama, kailangang tubusin ang tao sa pamagitan ng pag-alay ng buhay ng ating Panginoon. Kaya nga po napako ang ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Dahil kung hindi po nag-alay ng buhay ang Diyos, lahat po tayo ay pupunta sa impyerno kasi lahat ng tao ng panahon na yon ay kalaban ng Diyos. Kumbaga ang ginagawa ay ang mga gawaing pang dyablo at wala nang gumagawa ng gawaing pang Panginoon. So, yun po, napakabuti at basahin po natin yung John 3:16 yan. Pasadahan nyo na lang po kung may time kayo. Nasabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao dito sa sanlibutan. Kaya inalay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang mga tao ay maligtas. So inalay, hindi nagsakripisyo. Iba po yung pag-alay at iba ang pagsakripisyo. Alay ang ginamit doon ng Panginoon. Bakit? May kalakip kasi na pag-ibig eh. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos yan. Iba po yung may mga nagsasakripisyo po na walang pag-ibig. Pero ang ginawa po ng ating Diyos Ama sa langit, nung nag-alay siya, nag-alay ng buhay ang kanyang bugtong na anak, may kalakip po yun na pag-ibig. At yun na nga po nangyari. So nung panahon ni Jesus Christ dito sa lupa, lantaran yan. Mata sa mata, hayagan na nagpapakita ang Panginoon habang nagbabahagi ng mga salita ng kumbaga ipinapakilala na niya ang kanyang sarili na siya yung Mesyas na hinihintay ng mga tao. Pero nung panahon ni Jesus Christ, di ba, ultimo sa kanyang bayat gaya ng Israel, hindi po siya pinaniwalaan na siya ay Diyos. At nung panahon nga po na siya na inapako sa krus, sabi nga po ni Tomas, after 3 days na buhay ang Panginoon, sabi ni Tomas, di ba, nabalita na nabuhay si Jesus Christ? Wala nang nandoon sa loob ng pinaglibingan. Sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko maipasok sa butas ng kamay ng Panginoon ni Jesus Christ ang aking daliri. So, yan yung mga to see is to believe ng mga tao gaya ni Tomas. So, nangyari. Biglang tumagos ang Panginoon sa dingding ng bahay na tinitirahan ng kanyang mga disciple. At Tomas, sabi niya, sige, pasok mo ang iyong daliri sa aking kamay para maniwala ka. So doon lang naniwala si Tomas. So sa madaling kwento, nung panahon na si Jesus Christ ay umuwi na sa ating Diyos Ama, no? At ngayon ay nasa kanang luklukan siya ng Ama natin sa langit, iniwan po ng Panginoon ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin kung paano natin maunawaan ang salita ng Diyos. Ang Holy Spirit ang nagpapaalala sa atin kapag may ginagawa tayong mali at sinasabi ng Holy Spirit, di ba? May yung boses ng Diyos na naririnig natin o minsan parang may isinusulat sa isip natin, minsan sa puso natin na mali yung ginagawa mong ituluyan. Minsan naman, yung iniisip mo, mali yan, huwag mong bibigkasin yan, huwag mong pakawalan yan, kasi kapag may makarinig yan, ay may mapapahamak pa. So, ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin ng tama, nagpapaalala, at talagang kailangan natin ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit din ang nagpapaliwanag sa atin ng salita ng Diyos upang ating maunawaan. Kaya mga kaibigan, sa buhay natin, kailangan natin ang Holy Spirit. Hindi pwedeng hiwalay sa atin ang Holy Spirit. Kasi kung hiwalay sa atin ang Holy Spirit, kahit anuman ang basa natin ng Biblia, hindi natin ito mauunawaan. Kaya nga, kung gusto natin ang pananalig sa Diyos, gaya nitong mga tao na nagsasabi sa Panginoon na
itong mga apostol na ito ni Kristo, pero sabi, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Biruin mo, dagdagan, ano po. So, ang tugon ng Diyos dito, kung meron lang ng kahit kasinlaki ng butil ng mustasa, ang pananalig ng kanyang mga apostol, ay pwede na niyang utusan o kung ano man. Ang mga demonyo kaya naman ang utusan na lumayas ka, umalis ka sa katawan ng taong yan. Inuutusan kita sa pangalan ni Jesus, kasi wala na pong ibang makapangyarihang pangalan mula sa langit hanggang dito sa lupa, kundi ang Jesus Christ lamang na pangalan. Ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. Kaya kapag nagpapalayas tayo ng mga inaalihan ng masamang espiritu sa pangalan ni Hesus, ay talagang lumalayas ang mga espiritu at nagkakaroon ng kaginhawaan yung katawan ng tao na kanilang mugaran o ginawa na nilang bahay. Kaya nahihirapan gaya po ng mga nababaliw, yung mga ganun ba. So, yun mga kaibigan, ang kailangan lang natin sa buhay natin ay mula sa pagsuko ng ating buhay sa Panginoon, pagsisi ng kasalanan, tanggapin ang Panginoon bilang ating Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, at hayaan natin, imbitahan natin na pagharian ng Diyos ang buhay natin upang sa ganon makamaniobra po ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, at ang Holy Spirit, siya na po ang magsisimula na magpaunawa ng kanyang salita sa atin. At kapag nauunawaan na natin ang salita ng Diyos, ay tiyak po na lumalago din ang ating pananampalataya. Tandaan po natin na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang gawa naman na walang pananampalataya ay patay din. So lagi po yan, magkasama po yan. Gawa na may pananampalataya na may gawa. Ano po. At hindi lang po doon tayo mananampalataya at sabi natin, okay na ako. Nararanasan ko na ang pananampalataya na sinasabi at itinuturo ng Panginoon sa kanyang salita. Dapat po ay ipinapasa din po natin ito sa iba. Huwag po natin ipagkait sa iba. Ipasa po natin itong pananampalataya natin sa Diyos na sinimulan ng Panginoon sa ating buhay. Alam po natin na yung butil na kasinliit ng binhi ng mustasa, ito po ay pinaugat na ng Panginoon, lumago na, nagkasanga, nagkadahon, nagkabunga. So kapag may bunga na po ito na po ang ipasa natin sa ating mga kapwa-tao, sa ating mga pamilya, mga kaibigan, kapamilya, kakilala, ano po. So yan po ang nais ko lang na ipahayag sa hapong ito, kasi marami pong nagsasabi na kilala niya ang Diyos at tinatawag niyang Panginoon ng Panginoon, pero pag dumadating po ang mga pagsubok ng buhay, madali pong mabuhay. Bakit? Kasi kulang ng pananampalataya. Alam niyo mga kaibigan, kung pagsubok lang ng buhay, ang dami ko na pong dinaanan. Parang paborito nga po ako ng mga pagsubok ng buhay. Grabe po. Kumbaga, siyempre kung ano yung lakas o kalakasan ng Diyos na ibinigay sa iyo, ganun din kalibil yung mga pagsubok na pahihintulutan ng Diyos sa ating buhay. Kasi mga kaibigan, kapag wala pong pagsubok na pinagdadaanan ng buhay, hindi rin po natin magagamit yung pananampalataya natin sa Diyos. Kasi kung okay na ang lahat, bakit pa tayo mananampalataya sa Panginoon? Di po ba? Basta ang mahalaga okay na ako. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon kasi may mga pagsubok ng buhay. Sabi ko nga nung panahon na sinabi na ASAP, operation ASAP, sabi ng mga magagaling na doktor dito sa Laguna. Breast cancer, kailangan nating malaman kung anong stage niyan. Huwag kang mag-alala, sabi pa ng doktora, dahil parang family friend talaga, libre na ang doktor ang mag-oopera. Ang babayaran mo na lang ay yung gamot at ang hospital. Kahit man ganun, libre. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, ikaw pa rin may tanga ng buhay ko. Ang dami kong nakita na nagpa-chemo, nagpa-radiation, nagpa-gamot, pero hindi rin nakaligtas. Wala pa po akong nakita na hindi nakaligtas na kakilala ko. So, sa pamagitan po ng aking pananampalataya sa Diyos, ito pa po ako mga kaibigan, buhay na buhay po sa oras na ito. Naririnig niyo ang aking boses. Sa bawat araw may ina-upload po ako dito sa aking YouTube channel. Yan po ay bunga ng kahabagan ng Diyos sa buhay ko, dahil nakita niya po na nagsusumikap talaga ako na makalapit sa Panginoon at maisagawa yung kanyang nais sa buhay ko. Kasi, di po ba,
kapag meron pong makakarinig ng ating mga patutuo na nanlulupaypay o may mga tanong, bakit ang tagal ko na sa Panginoon? Bakit ganito ups and down? Ang dali kong mawala ng pag-asa, ang dali kong magalit, ang dali kong umaksyon ng mali. Pero bakit kaya? Anong dahilan? Ibig sabihin po, may pananampalataya nga po tayo sa Diyos, pero kulang po ng suporta ng salita ng Diyos. Higit sa lahat, kulang ng pag-ibig ng Diyos ang ating buhay. Mabasa man po natin ng buong buo ang Biblia, alaman natin yung mga verses na yan. Marami man tayong naipon ng mga verse ng Biblia sa ating kaisipan. Ano po? Kung wala naman po ang pag-ibig ng Panginoon sa ating puso, sa ating buhay, ay wala rin po itong kabuluhan. Kaya dapat po ng ating ginagawa ay kalakip lagi yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, nawa po ay magpatuloy lang po tayo sa pagbabasa at pagkikinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, sabi ng kaaway sa isipan ko, ayan o, tignan mo nga yan, kakaunti lang, wala namang nakikinig ng salita mo dyan, wala namang nakikinig ng mga Bible reading mo dyan. Tignan mo nga yan o, gaturdok lang ang nakikinig. Pero ang mahalaga ay ginagawa ko po yung mga bagay na para sa aking kapwa. At kung wala man pong makikinig at dumating man ang punto ng buhay nila na biglang mawala ang buhay, hindi ko na po yan pananagutan sa Panginoon dahil ang mahalaga na ihayag ko po ang salita ng Diyos dito po sa aking YouTube channel. Alam niyo mga kaibigan, yes, natutuwa po ako kapag may bagong subscriber. Bakit? Kasi may madadagdag na naman na makikinig sa aking mga ginagawa dito sa aking YouTube channel. Alam niyo po yung aking YouTube channel na hindi ko na mabuksan bagamat andyan lang siya sa YouTube. 3,000, almost 3,600 subscribers yun. Pero hindi ko na rin po pinanghinayangan lately. Sinasabi ko lang sa Panginoon, salamat kasi nandyan yan sa YouTube channel. Marami pang makakakita yan at marami pang makakarinig ng salita ng Panginoon. At ngayon po ay nasa 75 subscribers po itong aking bagong channel. Mag-iisang buwan po ito sa October 8. Dahil October 8 ko po ginawa itong aking YouTube channel na bago. At alam niyo mga kaibigan, hindi ko na po inahangad kung ano man ang kalooban ng Diyos. Okay, kung ma-monetize man po itong aking YouTube channel, salamat sa Panginoon kasi isa din ito sa alulod ng biyaya ng Diyos sa buhay namin financially. Pero kung hindi naman, enjoy po ako sa aking ginagawa dito sa aking YouTube channel. Gaya nga po ng aking sinabi kanina, hindi ko na po kayang magtrabaho na gaya ng dati. Hindi ko na rin po kayang maglakad ng malayo at isa-isahin ang mga tao para dalhan ng salita ng Diyos. Kaya po pinahintulot din ng Panginoon na magkaroon ng social media, kahit man lang po dito sa social media, dito sa mundo ng YouTube, sa mundo ni Meta, sa Facebook. Yan lang naman po ang meron ako, o either doon sa TikTok ay maibahagi ko po ang salita ng Panginoon at maipakilala ko po sa inyo ang Diyos na may hawak at may tangan ng aking buhay, na kahit ako po ay may breast cancer at nakikita ko po yung estado o sitwasyon ng aking breast cancer, pero hindi po ako natitinag, hindi po ako natatakot, hindi po ako nag-aalala. Ang mahalaga, may ginagawa po ako para sa Panginoon at may ginagawa ako para sa aking mga kapwa-tao. So yun lang mga kapatid at mga kaibigan ang nais kong ipahayag sa inyo. Nawa sa makakarinig po nitong aking video, nawa po ay makapagbigay din sa inyo ng kalakasan kasi po kailangan po natin ito sa panahon ito, lalo na sa panahon ito na talagang nalalapit na ang muling pagparito ng ating Panginoon. Ayan mga kaibigan, muli maraming salamat po sa inyo. Pasensya na, medyo tumagal-tagal po tayo, nasa 44 minutes na po tayo. Nawa po ay may mangyari sa buhay ng nakikinig ang lahat ng akin pong ibinabahagi sa inyo dito po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay. At lagi ko pong sinasabi sa ending ng aking YouTube na patuloy tayong
pagpalain ng ating Diyos, hindi lamang sa financial o material na bagay, kundi higit sa lahat sa ating spiritual na pamumuhay. Salamat sa Diyos sa araw na ito. Amen.